decided to continue Alden's painting. I really want him to put this painting on his office, kaya tatapusin ko kahit anong mangyari. Unti-unti kong hinagod ang brush na may pintura sa gumawa ng hugis na mga gusto ko. I am concentrating because painting Alden's face is not easy. Mas mahirap ito kasi sa mga paintings na lagi kong ginagawa dahil may nararamdaman ako sa kanya kaya nakaka-pressure na ipinta ang itsura niya. That I want everything to be perfect. Hindi ko gusto magkamali pagdating kay Alden. Matapos ang 3 oras ng pananatili ko doon, tuluyan ko nang natapos ang painting. Wala sa sariling napangiti ako habang tinititigan ang seryosong mukha ni Alden. Para siyang totoo. Totoong nakatitig sa akin. Dahan-dahan akong tumayo habang hindi inaalis ang mga mata doon. Maganda ang pagkakapinta ko. Sana magustuhan ni Alden. Lumabas ako sa painting room na punong-puno ng pintura at dumiretso ako sa kusina para kumuha ng maiinom. Uminom ako ng juice nang may narinig ako na busina sa labas na parang nangiinis. Magkasalubong ang kilay na naglakad ako papunta sa main door habang may bitbit na baso. "What's that po?" Tanong ko sa isang maid na nakasalubong, sabay bigay ng baso para ibalik niya sa kusina. "Kayo po yata ang pakay, ma'am?" Sagot niya kaya mas lalo ko nagtaka bago nagpa siya ng lumabas kahit ang dumi-dumi ko. "Ma'am, si Ma'am Gina po." Biglang sabi ng guard kaya huminga ako ng maluwag sa tuluyan lumabas. Nakita ko ang kotse ni Gina sa harap na nakabukas ang bintana kaya kaagad ko siyang tinaasan ng kilay. Natatawa siyang bumaba saka ngumuwi nang makitang itsura ko. "Amber, yuck!" Maarteng sabi niya kaya napairap ako. "What are you doing here?" Tanong ko bago tumalikod para pumasok sa loob at agad naman siyang sumunod. "I came here to fetch you. Actually, I am going to treat you today. Ang bait ko, di ba?" Sabi niya habang umaakyat kami ng hagdanan. "Treat? Mabait na yun?" Pambabara ko kaya pumadyak-padyak siya ng ilang beses hanggang sa makapasok kami sa kwarto ko. "How dare you? You went to Batangas with your husband without even informing me." Anya kaya sumimangot ako. Mabilis siyang umupo sa kama ko saka tiningnan ako ng mariin. "Fine, I'll just... So what happened?" Biglang tanong niya kaya napalunok ako. "Let's not talk about it." "No, sa nakikita ko hindi maganda eh. Nasaktan ka na naman?" Sabi na eh. "Your husband looks like a god but he has no heart and damn him for that." Sarcastic na sabi ni Gina kaya napakurap ako bago matamlay na yumuko. "Don't say that, Gina." Mahinang saway ko pero tumawa lang siya ng plastic. "Amber naman, you are so beautiful, talented and elegant. Hindi ka dapat nagtitiis sa may ugaling hamog na kagaya niya." "Gina, sige na, magbihis ka na. Minsan lang ako manlibre, baka magbago pang isip ko mamaya." Pag-iiba niya ng topic kaya matamlay akong ngumiti bago dumiretso na ng kwarto. No matter how perfect I am in their eyes, I will still be in love with him even though they are repeatedly saying that he doesn't deserve me. I will choose who I love and I chose Alden. Hindi nagtagal natapos na rin ako sa pag-aayos kaya mabilis niya akong hinila pababa. "Manang, aalis po muna kami." Paalam ko kay Manang Celia na mabilis niya naman tinanguan. "Mag-iingat kayo." "Amber, walk faster." Angan ni Gina kaya pasimple kong tinuro ang heels na suot kaya ngumiti na lang siya ng mahina. "Oh, I'm sorry. I forgot that you are elegant." Sabi niya kaya mahina akong natawa bago pumasok sa passenger seat ng kotse niya. "I should learn how to drive." Bulong ko habang kinakabit ang seatbelt. "You must." Sagot niya sa mabilis na pinaandar ang kotse. "Are you willing to teach me?" Panunubo ko pero umirap lang siya sa kapasimpleng inilahad ang isang palad sa akin. "How much?" "Nangangailangan ka ba ng pera?" Tanong ko pero tinawanan niya lang ako. "Yes." Mabilis na sagot niya na ikinatawa ko ng mahina sabay iling. "As if I believe you." Buntong ko kaya sumimangot siya. "Curious talaga ako kung magkano ang laman ng bank account mo. Sa paintings mo pa lang, milyonarya ka na. Ano pa kaya sa mana mo?" "Shut up, Gina." Sabi ko kaya tumawa siya ng malakas at mas binilisan pa ang pagpapatakbo ng kotse. Ilang sandali pa nakarating kami sa BGC saka dahan-dahan akong lumabas. "Shopping again?" Nakangising tanong niya kaya napangiti na lang ako bago umiling-iling. "Your treat?" She shook her head. "No,
Foods lang yung akin. Kanya-kanya na sa iba. Sabi niya saka nauna na maglakad kaya natatawa na lang ako na sumunod. Sabay namin itinuro ang Gucci shop at nagunahan pa kami pumasok pero sa uli, siya din ang nauna kasi bahagya niya akong itinulak habang natatawa. Kaya nakasimangot na lang ako na sumunod. Good morning ma'am. Bati ng lalaki sa entrance kaya kaagad ko siyang inutian. Amber, that's mine. Nakangising sabi ni Gina sabay turo sa isang vintage na bag kaya nanlaki ang mga mata ko. I wanted one too. Agap ko pero mabilis niya nang nakuha. Wala na, di ba? Nangaasar na tanong ni Gina sa sales lady. Sorry ma'am, this bag is limited edition. Napangiwi ako dahil sa panghihinayang saka pumili na lang ng iba. Hindi ko naman nagagamit lahat ng bags na binibili ko pero may hobby talaga ako na mag-collect. Hindi ko alam dahil siguro nasanay ako na mula bata pa magkasama na kami ni mommy na bumibili ng mga mamahaling gamit. At ngayon dala-dala ko. I have this obsession in expensive things and I know that it's not healthy. Pero pera ko naman ang ginagamit ko kaya okay lang. This one please. Hindi natapos ang sasabihin ko kasi may kumuha sa gusto kong bag. At nang tingnan ko kung sino iyon, kaagad ako napaatras ng isang beses. Hey Amber, I got it first. Nakangising sabi ni Michelle saka mabilis na tumalikod, dala-dala ang bag na gusto ko. Hey, what else? Tanong bigla ni Gina na biglang sumulpot sa tabi ko kaya mabilis akong kumurap at wala sa sariling itinuro ang bag na nasa malapit kahit hindi ko tinitingnang mabuti. Let's pay. Sabi ko kaya sabay na kaming naglakad papunta sa counter. Oh, that bitch. Bulong ni Gina saka naunang naglakad papunta sa counter dahil nandoon si Michelle. Gina, sorry. Sarcastic na sabi ni Gina habang nakakainsulto na tiningnan si Michelle na sinadya niyang banggain sa balikat. Ano ba? Inis na sabi ni Michelle bago bumaling ulit sa cashier kaya pasimple akong kinindatan ni Gina na ikinangiwi ko. That wicked girl. Dahan-dahan ako lumapit sa counter at saktong nagbabayad si Michelle habang si Gina tutok na tutok sa phone niya. Tiningnan ko kung paano siya maglabas na isang card mula sa wallet niya kaya napatingin ako sa card. At dahil malapit lang kami sa isa't isa, kagad ko nakita ang pamilyar na card. It is Alden's card. Ibinigay niya iyon sa cashier kaya napaawa ang labi ko saka napatulala na lang. Alden lets her use his money. Matapos niya magbayad, kaagad siyang tumalikod kaya nagkatagpo ang mga mata namin. Ngumiti siya ng matamis bago ako pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa na parang nang iinsulto. Bye, Amber. Malambing na sabi niya saka sinadya pa akong banggain sa balikat at hindi ako nakaiwas dahil natuod na lang ako sa kinatatayuan ko. Siya ang gumagamit ng card ni Alden? Why? Amber, come on. Biglang tawag ni Gina kaya napakurap ako bago dahan-dahan na tumango. Nang makuha ko ang sariling card, saglit akong napatitig doon. It's my own money. Mabilis ako nagbayad saka sumunod kay Gina papalabas ng store. Tinuro niya ang katapat na store lang kaya pumasok kami ulit doon. Parang nawala na ako ng gana dahil nakatitig na lang ako sa mga bags at damit. Gina, let's eat. Matamlay na aya ko sa kanya kaya kunot noon niya akong binalingan ng tingin. What? Wala ka pang nabibili? It's fine. I don't like their new stocks. Sabi ko na lang kaya huminga siya ng malalim bago tuluyang tumango. Looks like that bitch changed your mood, huh? She murmured, so I shook my head even if she's true. Habang dala-dala ang mga pinamili, naglakad kami para maghanap ng restaurant na makakainan. At nang makahanap kami, hindi na kami nagdalawang isip pa na pumasok. We chose the seats on the right side at the back. Kaagad na nanghingi si Gina ng menu, kaya nag-order din kami kaagad. Spaghetti for me. Can you add extra cheese, please? Sabi ko sa waiter kaya mabilis din siyang tumango habang nakangiti. For drinks, ma'am? Orange juice na lang po. Magalang na sabi ko kaya mabilis na siyang umalis. Amber, she's not beautiful. Hindi nga siya pansinin. Baka malandi lang talaga. And the way she dress, looks like she's trying hard to be called rich. Umiirap na sabi ni Gina, kaya pinaningkitan ko siya ng mga mata sa kabahagyang tumingin sa paligid. Stop insulting her. Sabi ko pero natawa na lang siya. I'm not insulting her.
I'm just stating my opinion. Freedom of speech, right? Kinunutan ko siya ng noo pero ngumisi pa siya na parang natutuwa. Gina, please stop. I beg, so she nodded. Okay, fine. Hindi nagtagal dumating na rin ang orders namin kaya nag-uusap kami tungkol dito habang kumakain. We talked about some foods we want to eat again and the foods we hate. Naalala ko tuloy ang ube ice cream na si Alden ang kumuha. I hate ube. Wala sa sariling sabi ko. I know. I guess we all know. Irap na sabi ni Gina. Hindi alam ni Alden kung hindi lang dahil kay Ivan. Pero sana maalala niya isang bagay na iyon dahil sa akin. I hope he'll remember kahit yun lang. Matapos namin kumain, kaagad din akong hinatid ni Gina sa bahay. Kasi humiling na ako na umuwi. Gusto pa sana niya akong dalhin sa kondo niya pero ako na rin mismo ang umayaw kasi gusto ko na umuwi para silipin kung natuyo ba na maayos ang painting na iniwan ko. Take care and please, if you want to fetch me for shopping, better text me so I could prepare. Sabi ko kaya natuwa siya bago kumaway. Fine. Kumaway na din ako sa kamagalang na inabot sa isang maid ang mga pinamili ko. Sa living room na lang po ninyo ilagay. Ako na mag-aakit mamaya. Bilin ko. Opo, ma'am. Tahimik akong sumunod papasok habang inaayos ang slim bag. Manang? Nabitin sa air ang sasabihin ko nang matanaw ang kotse ni Alden na nakapark sa garahe. Mabilis akong pumasok sa loob at yun na lang ang gulat ko nang makita ko siya na kunot ang noo habang pinagmamasdan ang mga pinamili ko na iniwan ng maid namin sa couch sa living room. This is all yours? Tanong niya sabay baling sa akin kaya marahan akong napalunok bago tumungo ng marahan. Marahan kong pinasadahan ng tingin ang suot niya. He's still wearing his corporate suit like he just came from work. Medyo magulo din ang buhok niya. I shopped with Gina. Sabi ko sa mahinang boses saka ibinalik ang tingin sa mukha niya na nakatitig din sa akin. That much? Tanong niya sabay turo sa 10 paper bags kaya napalunok ako bago tumango. Kung hindi ko na sana nakita ang girlfriend mo, mas marami pa dyan ang pinamili ko. Ani ko sa sarili. Dahan-dahan ako lumapit sa couch para ilapag ang bag na dala. Saka muli siyang tinignan. I'm sorry I didn't know that you'll come home. Just got something. Putol niya sa sasabihin ko kaya dahan-dahan na lang akong tumungo sabay tingin sa itaas. Aalis ka na? Sige. Can you cook? I'll eat my lunch here. Putol niya ulit sa akin kaya mas lalo nalaki ang mga mata ko. What? I mouted out of surprise. He sighed before closing his eyes tightly. Pero kaagad ding nagmulat saka tumitig pabalik sa akin. I want adobo and sinigang. Pabulong na sabi niya kaya napatango ako sa kamarahan na lumunok. Sige. Bulong na sagot ko bago tumalikod para pumunta sa kusina na sobrang bilis ng kabog ng puso. He asked me to cook for him. Amber, Manang, we still have chicken and pork in fridge, right? Tanong ko kaya mabilis siyang tumango. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang nagwawalang puso bago kunin ang lahat ng kailangan ko para sa pagluluto. Sa gitna ng paghihiwa ng karne, bigla akong napangiti ng matamis. Nag-concentrate ako sa pagluluto ng adobo at sinigang habang may ngiti sa mga labi. Si Manang naman ay lumabas dahil may gagawin pa daw siya kaya tumawag ako ng isang katulong para may tumulong sa akin. Tinitimpla ko pa lang ang sinigang na baboy. Bigla akong namataan si Alden na naglalakad papasok dito kaya kaagad akong nataranta. Tiningnan ko siya sandali at nakita kong tamad siyang umupo sa high stool at pumangalumbaba sa island counter. Mabilis na nagtama ang mga mata namin. Sandali na lang. Mahinang sabi ko saka mabilis ulit na bumaling sa niluluto. I could feel his stares and that made me tremble while looking his food. I'll wait. Mahinang sabi niya kaya marahan akong tumango saka bahagyang tumalikod para huminga ng malalim. Doon ka na muna sa labas. Medyo matagal pa to. Mahinang sabi ko nang medyo kumalma saka saglit siyang tiningnan na nakapangalumbaba pa din. It's fine. Mahinang sagot niya na halos kami lang yata ang nakarinig. Sige, pabulong na sagot ko rin habang pabalik-balik ang tingin sa dalawang ulam na niluluto.
Habang nagluluto ako, hindi ko maiwasan ang panakanakang suliyap sa kanya na nasa ganoong posisyon pa rin. Hindi siya umalis o kaya gumalaw man lang. Nakapangalumbaba lang siya sa island counter habang mariin ang tingin sa akin. Those eyes made me really nervous. When did you learn how to cook? Biglang tanong niya na nasa ganoong posisyon pa rin kaya bahagya akong nagulat. High school. Simpleng sagot ko habang iniiwasan ang nakakatunaw niyang mga tingin. Exactly what grade? Tanong niya ulit kaya napaawang ang mga labi ko. Bakit siya nagtatanong? Grade 8. I forgot. Mahinang sabi ko bago tumikhim. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na bahagya siyang tumango sa kabahagyan tumingala pero kaagad din bumalik ang mga mata niya sa akin. That's why it tastes so good. Mahinang usal niya na hindi ko rin lubos na maintindihan kaya hinayaan ko na lang. Matapos ang ilang minuto, sabay na naluto ang mga ulam kaya marahan ko siyang sunulyapan na ganoon pa din ang posisyon. Marahan siyang umayos ng upo nang makita na napatingin ako. Saka tamad na pinasadahan ng kamay ang buhok na medyo magulo. Dadalhin na lang namin sa labas. Doon ka na magintay. Imbis na sundin ako, mas lalo lang siyang tumitig kaya kaagad ako nakaramdam ng ilang. I'll eat here. Mahinang sabi niya sa yumuko ng bahagya kaya parang natigil ang paghinga ko. Wala sa sariling tanong ko kaya marahan niyang tinapik ang island counter kaya bumaba ang mga mata ko doon. I'll eat here. Ulit niya kaya tumango ako ng marahan saka sinanyasan ang maid na tulungan ako sa paglalagay ng ulam sa mga bowls. Dito na lang po ma'am? Mahinang tanong niya kaya marahan akong tumango. Yes, please. Sagot ko naman sabay baling kay Alden na naghihintay. Marahan kong inilapag ang adobo sa harap niya at nilapag naman ng maid ang sinigang bago tuluyang umalis. Kaagad na sumulyap si Alden sa ulam saka marahang ngumiti kaya sandali akong napatitig sa mukha niya. Dahan-dahan kong inilagay sa harap niya isang plato saka ang kutsara tinidor na kaagad niyang kinuha. Kaya bahagyang nagkalapat ang mga kamay namin. Mabilis akong lumayo dahil doon kaya kunot noon niya akong tiningnan bago marahan na iniusog ang upuan. You'll eat. Hindi na. Why? Tanong niya gamit ang seryosong boses. Mahina na lang akong tumango saka kumuha na rin ng plato na para sa akin at umupo sa isang high stool na katabi lang ng kanya. Nauna siyang kumuha ng pagkain na para bang kanina pa siya gutom kaya pinanood ko muna siya habang ginagawa iyon. Ilang sandali pa nagsimula na siyang kumain kaya kumuha din ako ng konting pagkain para masabayan siya. Hindi ako gutom dahil kumain na kami ni Gina kanina. You wanna come tonight? Biglang tanong niya sa gitna ng pagkain ko kaya bahagi akong uminom ng tubig bago siya binalingan ng tingin. Tumingin siya sa akin gamit ang seryoso mga mata kaya mas lalong nagwala ang puso ko na hindi na normal ang tibok mula pa kanina. Tonight, my friend's party. Dagdag niya pero ganoon pa rin ang reaksyon ko. Isasama mo ko? Tanong ko sa mahinang boses pero isang marahan na tangulang ang isinagot niya bago nagpatuloy sa pagkain. Tulala akong napatingin sa pagkain ko dahil doon. Hindi ko na mawari ang tibok ng puso ko dahil sa saya. He just invited me to come with him in his friend's party. I didn't even know who his friends are. Wala akong kilala na mga ka-close ni Alden. And him inviting me is indeed a great news. Hindi na ako muling kumain dahil alam kong hindi ko rin naman kayang lunukin iyon. Tahimik lang si Alden na kumakain sa tabi ko pero hindi ko siya tiningnan ulit dahil natulala na lang ako sa mga naiisip. I wanna come with him. Wala naman siguro doon si Michelle. He won't invite me if she'd come, right? Ilang minuto pa, bigla siyang tumayo kaya doon lang ako tumingin ulit sa kanya. Seryoso niya akong tinignan habang nag-aayos ng tie. Better prepare before 7. I'll come home early. Sabi niya sa kakaagad na naglakad papunta sa labas. Wala sa sarili akong tumayo sa kamarahan na sumunod hanggang sa hamba ng pinto. Tinanaw ko siyang naglalakad papunta sa kotse niya. At bago siya pumasok sa loob, isang beses muna siya sumulyap sa akin kaya agad ko siyang binigyan ng isang maliit na ngiti. Nagtagal ang tingin niyang iyon kaya unti-unting nawala ang ngiti ko. Ingat. I'm outed and I'm sure he saw that. Tuluyan na siyang pumasok sa kotse at kaagad na nag-drive paalis.
Pagkaalis niya, kaagad akong bumuga ng hangin. Saka mariing napapikit habang inaalala ang sinabi niya kanina. Napasigaw ako sa loob ng isip ko at mabilis na umakyat papunta sa itaas. Hindi niya sinabi kung anong klaseng party iyon kaya hindi ko alam kung ano isusuot. Inilabas ko lahat ng casual dresses ko sa walk-in. Saka isa-isang inilapag sa kama para makapili ng maayos. Inilabas ko rin ang mga paborito kong purse at pumps para makapili na rin ako. Natagalan ako sa pagpili dahil hindi ko alam kung anong klaseng party iyon pero sa huli, pinili ko ang simple lang. Isang silver na fita dress na medyo kita ang cleavage. It's a sleeveless and the cuts are good. I also chose the silver pumps to match it with my dress. Matapos kong makapili ng damit, isa-isa ko ring ibinalik ang mga nilabas ko. Parang mabilis na tumakbo ang oras dahil pagtingin ko sa orasan, malapit nang mag-alas 6 kaya kaagad na nanlaki ang mga mata ko. I hurriedly ran towards my bathroom to take a shower. Minadali ko ang pagligo dahil maglalagay pa ako ng makeup. I blow-dried and curled the end of my hair. I also put on light makeup to enhance my features but I didn't overdo it. At exactly 7, I am already done. So I look at myself in the mirror. Hindi ko alam kung likas lang ba sa akin ang gumalaw na sobrang elegante. Some of my friends before are always telling me that I always like a brat princess. I learned proper etiquette book when I was young, so maybe that's the reason why. And tonight, I really look so expensive. My dress is from Givenchy. My shoes are from Dior and my purse is from Gucci. My favorite perfume is from Victoria's and I am even wearing some jewelry. Marahil ako umupo sa kama habang nagtitipa sa cellphone. I am taking notes of what I am going to do right now. Minsan lang ako gumawa nito kapag gusto ko talagang maalala ang mga bagay-bagay. I want to remember this night, kahit anuman ang mangyari ngayon. Ilang sandali lang narinig ko ang tunog ng kotse ni Alden sa labas, kaya maingat ako na tumayo. Marahan akong huminga ng malalim bago inayos ang damit, saka marahang naglakad papunta sa labas ng kwarto. Naglalakad akong pababa sa hagdanan na makita ko si Alden na paakyat. Kaya sabay kaming huminto. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa bago nagpatuloy sa paglalakad pero ako nanatiling nakatayo lang. I'll just change. Mahinang sabi niya nang huminto sa tabi ko. Napaawang ang labi ko sa kamarahan na tumango sa kanya habang hindi makatingin sa mga mata niya. Yeah. Marahang sagot ko kaya bahagya siyang tumango habang hinuhuli ang mga mata kong malilikot. Hindi nakalampas sa akin ang bahagya niyang pagngisi at paghawak sa bewang ko ng marahan na ikinatigil ng hininga ko. Wait for me downstairs. I'll be quick. Sabi niya bago patakbong umakyat sa itaas kaya napalunok ako ng mariin. Nanginginig akong bumaba saka dumiretso sa couch para umupo dahil para na akong madadapa. Huminga ako ng malalim saka napatingin sa nanginginig na mga kamay. You can do this, Amber. Stop acting like a high school kid. Mariimbulong ko sa sarili habang humihinga ng malalim. Pagkatapos kong pakalmahin ang sarili, kaagad ko nakita si Alden na pababa. He's just wearing a black long sleeves and black slacks, then leather shoes. His corporate suit without a coat. Nakatupi rin ang suot niyang long sleeves hanggang siko kaya kitang-kita kung gaano katikas ang braso niya. Let's go. Sabi niya nang makababa kaya kaagad akong tumayo. This look suits him well. I guess he didn't shave because some of his mustache is growing. He looks like a rough guy who's always on top in everything. Where are we going? Nagdadalawang isip na tanong ko. Cat, party. Marahang sagot niya habang inaayos ang wristwatch. For? Just a celebration for a newly opened business. 4 lang kami. Agad na sagot niya kaya bahagya akong tumango. Okay lang na sumama ako? He nodded. I told them that I will bring my wife. My wife. Ngumiti ako ng marahan saka ngumiti ng maliit. Akala ko mauuna siyang maglalakad pero hindi ko akalain na ilalagay niya ang isang kamay niya sa bandang likod ko. His hand is large so it almost touches all my back. Nang maglakad siya, kaagad din ako naglakad para makasabay. He even opened the door of his car for me so it made me feel so happy. Tahimik na lang ako na pumasok sa kotse at kaagad na naglagay ng seatbelt. Nang pumasok siya, kaagad ko siyang tiningnan.
Grabe ang gulat ko nang umiti siya ng konti bago tuluyang pinaandar ang makina ng kotse. Sekreto akong humingi ng malalim saka pinakinggan ang magulo kong puso na halos lumabas na sa dibdib ko dahil sa lakas ng kabog. We are silent inside and I can't contain my happiness inside of me. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Ang importante ay masaya ako. Masaya ako dahil sa wakas parang naramdaman ko na isa akong asawa para kay Alden. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang port. Napalunok ako sa kadahan-dahan na lumabas. Nang lumabas din siya. Napaawa ang labi ko nang makita ang malaking yate na nasa harap. We owned a yacht and I am not ignorant in this. Pero talagang namamangha pa rin ako. Your friend is rich, I murmured. So I am. Mabilis na sagot niya kaya nakangiti ko siyang nilingon. Napangisi siya ng bahagya saka itinuro ang yate na hindi kalayuan sa amin. Tanging yate na may ilaw kaya hindi ako nahirapang hanapin iyon. Kaagad niyang hinawakan ang bewang ko para sabay kami pumunta doon kaya mas lalo lang na nagwala ang puso ko pero hindi ko pinahalata. Wala sa sarili akong kumapit sa braso niya nang umakyat kami sa yate dahil medyo madulas. Nilingon niya ako, saglit, saka masinigpitan ng hawak sa bewang ko para hindi ako tuluyang madulas. Alden! Gulat ako lumingon sa biglang tumawag. Kagad na bumitaw si Alden sa akin para tanggapin ang high five ng tatlong lalaking biglang sumulpot sa kung saan. Napaawang ang labi ko nang makita ang mga itsura nila. If Alden has a godlike features, these guys have an extraordinary faces too. Para silang mga anghel na pinababa sa lupa. They were all smirking while looking at me so I bowed a bit. Hindi ko sila nakita sa kasal namin. They are all familiar. Parang mga makapangyarihang tao sila. Hi beautiful. Bate ng isang lalaki na mukhang pinakamasiyahin sa kanilang lahat. Shut up. Amber, they are Mike, Chris, and Dave. Biglang pakilala ni Alden kaya mabilis akong umiti sabay tango. Hi, I'm Amber. Nakangiting sabi ko sabay lahad ng kamay kaya nagunahan sila sa pagtanggap nito. The wife, sabi noong Mike. I thought, shut up Chris. Biglang sabi ni Alden kaya naputol ang sasabihin dapat ng lalaki na ikinangising niya na lang. Okay, magsasalita pa sana si Alden kaso may mga maiingay na dumating kaya sabay-sabay kaming lumingon doon. Napasigaw sa tuwa ang tatlong lalaki habang si Alden ay napamura na lang saka ako dinala sa bandang gilid kasi sunod-sunod na umakyat ang mga babae na kararating lang. This is the exciting part. Ani Dave at kasabay nito ay ang pagtugtog ng malakas na music na halos nagpangiwi sa akin. I didn't know that they invited a lot of girls. Is it fine with you? Or we'll leave? Sabi ni Alden, malapit sa tenga ko dahil sa ingay kaya marahan ako na lumapit sa kanya kasi nagsasayaw na ang iilan. It's fine. Sabi ko na lang kaya marahan siyang tumango bago ako hinila papunta sa kung saan. Cheers for all the love in the world. Be happy everyone. Sigaw ng kung sino pero hindi ko na nakita kung sino iyon dahil tuluyan na kaming nakarating sa deck ng yate. We can just leave if you... Okay lang ako? Sabi ko habang nakangiti kaya napahinga na lang siya ng malalim bago tumango. Mabilis kong inayos ang buhok ko na nililipad ng hangin bago ulit siya tiningnan at nahuli kong nakatitig pa din siya sa akin. Parang sanay sa party ang mga kaibigan niya at halatang masayahin. Alden right here is serious. O sa akin lang siya nagiging malamig at seryoso. Unti-unti ko na nga bang natutunaw ang yelo na nakabalot sa kanya? Dahil yun ang nakikita ko. Marahan niya akong nginitian kaya mas lalong lumaki ang ngiti ko bago tumingin sa payapang dagat. Akmang mas lalapit siya sa akin pero hindi natuloy kasi sunod-sunod na dumating ang ilang mga tao na nandoon lang kanina sa baba kaya bahagi ako lumayo ng konti. Alden, come on! Malambing na sabi na isang babaeng nakasuot lang ng short shorts sa tube kaya napaawang ang labi ko sabay sulyap kay Alden na kunot lang ang noo. Amber, sambit niya habang nakatingin sa akin kaya napasulyap ulit ako sa babae na parang nag-aabang pa rin kay Alden. Alden! Nabitin sa ere ang sasabihin ng babae kasi kaagad na lumapit sa akin si Alden saka mabilis na hinila ako patungo sa kabilang gilid kung nasaan ang buffet ng pagkain. What do you want? Tanong niya kaya tinuro ko ang pork barbecue.
Tumango siya ng marahan bago kumuha ng isang stick bago iniabot sa akin na kaagad ko ring tinikman. You can go to your friends. Okay lang ako dito. Sabi ko kaya muling napunta sa akin ang malalamig niyang mga mata. What are you talking about? Tanong niya kaya marahan ko itinuro ang isa sa mga kaibigan niya na napapalibutan ng maraming babae na kanina pa tinatawag sa Alden. Napatingin doon sa Alden pero kaagad niya ring ibinalik ang tingin sa akin. I'm fine here. Mukhang may... Come with me, then. Mabilis na sabi niya, saka hinila ako papunta doon kaya napasama na din ako. Hi Alden. Malambing na sabi ng isang babae pero isang mabilis na tingin lang ang iginawad ni Alden dito. Napalunok ako saka napatingin sa babaeng iyon na nakasimangot na. Chris, why did you bring a lot of girls? Madiing tanong ni Alden dito pero mas lalo lang umisi ang lalaki sabay tanggal ng pagkakaakbay sa dalawang babae at saglit na sumulyap sa akin. It's not me. Mike did it. Sabi nito sabay turo sa likuran kaya bahagya din ako napatingin doon kung saan naglalakad ang dalawang lalaki kanina papalapit dito sa amin. Marahan akong dumikit kay Alden nang tuluyan silang makalapit dahil may nakadikit din sa kanilang mga babae na halos kulang ang tela sa mga suot na damit. Saglit na lumingon sa akin si Alden bago tumingin sa mga kaibigan. Mike, Alden is pissed about you bringing girls here. Sumbong ni Chris na nagpasalubong ng kilay ni Mike. Me? I did not. Dave is the one to blame. Sagot nito kaya napangiti ako dahil para mga bata sila na nagpapasa-pasa ng kasalanan at walang gustong umamin. Chill dude, your wife right here needs to enjoy. Masayang sabi ni Chris kaya lahat sila'y napatingin sa akin. Let's sit. Biglang sabi ni Alden at hinila ako papunta sa couch sa malapit at kaagad din namang sumunod ang iba. You are beautiful. Biglang sabi ni Mike nang makaupo kami kaya kaagad na namilog ang mga mata ko. Yeah, you have the elegance that I really like. Dagdag din ni Chris kaya napalunok ako. Damn you! Madiin na sambit ni Alden kaya sabay na natawa ang dalawa. Chill, let's drink. Marahang inilapit ni Alden ang labis sa tenga ko kaya kaagad na tumaas lahat ng balahibo ko sa katawan. Saka marahan siyang nilingon kaya mabilis na nagtama ang mga mata namin na nagbigay ng kakaibang kilig sa akin. You want wine? Marahang tanong niya. Yeah? Sabi ko kaya marahan siyang tumango bago tumayo kaya mabilis akong napatingala sa kanya. Wait for me. Sabi niya saka mabilis na umalis kaya naiwan ako dito kasama nila. Hi. Amber Galvez, right? Tanong na isang babae na nasa tabi ni Chris kaya bahagyang napaawang ang labi ko kasi hindi apelido ni Alden ang sinabi niya bilang last name ko. Abellano. Dagdag ni Mike kaya marahan akong tumungo dahil doon. Oh? I thought... Here. Biglang sabi ni Alden nang bumalik kaya napatingin ako doon at hindi ko na narinig pa ang sinabi ng babae. Ngumiti ako ng matamis bago tinanggap ang red wine saka siya umupo sa tabi ko. Thanks. Mainang sabi ko sa kadahan-dahan na uminom ng wine. Alden, here. Sabi ni Dave saka binigyan si Alden ng isang shot ng tequila na agad din naman itong kinuha at ininom kaya kaagad ko siyang tiningnan.